Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway sumainyo at sa inyong pamilya ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ngayon at magpakailanman. Amen? Ako po si Pastor Antonio Junior at narito ako upang magbahagi ng isa na namang pinagpalang salita. Nararamdaman ko sa puso ko, mga kapatid, ang matinding pagmamahal para sa inyo at alam kong hindi ito galing sa akin. Yan ay ipinunla ng banal na Espiritu ng Diyos. Ikaw na ngayon lang unang dumating dito, gusto kitang batiin ng maligayang pagdating. Para sa iyo na matagal ko nang kasama, gusto kong sabihin na mahal ka ng Panginoon. Hindi mahalaga ang mga nagawa mong pagkakamali. Si Jesus, naniniwala siya sa iyo, mahal ka niya. At napatunayan na niya ito nang ibinuhos niya ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. At gusto kong dalhin sa iyo ang isang mensahe ngayon na magpapaniwala sa iyo na ikaw ang pinupuntirya ng pag-ibig ng Diyos. Maaaring maramdaman mong marumi ka, maaaring maramdaman mong wala kang karapat-dapat, at sa totoo lang, wala talaga tayong karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat sa presensya ng Diyos dahil siya ay banal at perpekto. Sabi sa Biblia, awit 103, naaawa ang Panginoon sa atin gaya ng isang amang naaawa sa anak. Kahit may pagkukulang at pagkakamali tayo, naaawa pa rin ang Diyos. Bakit? Dahil alam niya na tayo ay alabok, mga kapatid. Tayong lahat ay alabok. Lahat tayo ay galing sa alabok at babalik din tayo sa alabok. At ang mahalaga ay ang ating espiritu, ang ating panloob na pagkatao sa harap ng Diyos. Amen? Namumuhay tayo sa panahon na ang itsura ang mas pinapahalagahan kaysa sa lahat. Gusto ng mga tao na ipakita ang kanilang kagandahan. Kung ano ang nasa labas, hindi iyon mahalaga sa Diyos dahil ang Diyos, ang tinitingnan niya ay ang puso. At alam ko na may mga taong narito ngayon na naghihirap. Bakit? Dahil hinuhusgahan sila base lang sa kanilang itsura. O, mga kapatid, ang hirap kapag tinitingnan tayo ng iba bilang produkto o nilalagyan ng label na hindi naman tayo. Tayo, sa totoo lang, ay mga minamahal na anak ng Panginoon at nais niyang punuin ang iyong puso sa paraang mararamdaman mong buo ka. Hindi mo kailangang umasa sa pagmamahal ng iba para sumaya. Hindi mo na kailanman hahanapin pa ang isang tao para punan ka dahil buo ka na. May layunin ka na sa buhay, alam mo na kung saan ka nanggaling at kung saan ka patungo. Iyan ang ginawa ni Jesus, dumating siya upang bigyan tayo ng buhay na masagana. Iyan ang nakasulat sa Juan, Kabanata 10, Talata 10. Kaya mga kapatid, magiging makapangyarihan ang mensahe natin ngayon. Sa huli, gusto kong manalangin ng partikular ngayon. Tama ba? Ikaw na dumadaan sa mga pisikal at emosyonal na problema, gusto kong ipanalangin ka ng espesyal. Ngayon ang araw mo para pagalingin ka ng Diyos. Naniniwala ako dyan. Purihin ang Diyos. Bago magsimula, pakisubscribe na lang sa channel ko. Mabilis lang ito. I-click ang mag-subscribe button at makikita mo ang kampanilya sa tabi nito. Napakahalaga na i-click mo ang kampanilya at piliin ang opsyong lahat. Dahil sa ganun, matatanggap mo sa iyong cellphone ang mga susunod na video na ilalagay ko. Tama ba? Mga kapatid, gaya ng sinabi ko sa inyo, lahat tayo ay alabok, galing tayo sa alabok, wala tayong halaga sa harap ng Diyos. At nalulungkot ako, mga kapatid, na makita na, mga kapatid, ang ating mga kapatid ay madalas tayong tratuhin na parang mas mababa tayo. Madalas, pumupunta ang mga tao sa simbahan at tinatrato nila ang ibang tao na parang napakadumi, napakawalang halaga, mga taong parang hindi dapat naroon. Mga kapatid, kailangan nating mag-ingat lalo na sa espiritual na kayabangan. Ano ba ang espiritual na kayabangan? Ito ay kapag iniisip mo na mas magaling ka kaysa sa iba sa espiritual na antas. Siguro dahil hindi ginagawa ng iba ang ginagawa mo. Dahil lang siguro may nagawang kasalanan ang isang tao at nalantad ito sa lahat, samantalang ang kasalanan mo ay hindi nalantad. At iniisip mo na mas mahal ka ng Diyos dahil doon, dahil lang mas naglalaan ka ng sarili mo, dahil lang hindi ka nadapa sa parehong pagkakamali. Mga kapatid, mag-ingat tayo dahil maaari rin tayong magkamali at gawin iyon. Katulad ng mga Pariseo at iba pang relihiyoso noon, sinabi ito ni Jesus mismo. Tingnan ninyo, kayo ang tagapagbantay ng langit. Hindi ninyo pinapapasok ang iba at kayo mismo ay hindi pumapasok. Pero sinasabi ko sa inyo na ang mga prostitute, ang mga maniningil ng buwis, sila ang nakakamta ng biyaya, ng kaligtasan at kayo ay naiiwan sa labas. Mga kapatid, yung mga lalaking iyon, mas marami pa silang ginagawa kaysa sa lahat. Sobrang higpit nila sa batas. Nag-aayuno sila ng 3 beses sa isang linggo. Nasa templo sila tuwing Sabado na nag-aayuno.
nagbabasa ng mga kasulatan, pero pagdating sa harap ng mga tao, tinatrato nila ang mga ito na parang napakababa nila. Kailangan nating mag-ingat, tama? Sa huli, ano nga ba ang silbi ng pagkakaroon natin ng mga kaloob, talento? Ano ang silbi ng pagkakaroon natin ng lahat? Kung wala naman tayong pag-ibig, wala ring saysay ang lahat ng iyon. Makikita natin sa simula ng Biblia, sina Cain at Abel na magkapatid. Pinatay ni Cain si Abel dahil sa inggit at nang humarap siya sa Diyos. Alam mo ba kung ano ang tinanong ng Diyos sa kanya? Cain, nasaan ang iyong kapatid? Mga kapatid, pakiramdam ko ngayon ay tinatanong ng Diyos ang marami sa atin kung kumusta na ang relasyon mo sa iyong kapatid. Walang saysay na hanapin ng Diyos, magdasal at magbasa ng Biblia. At ikaw, mister, tinatrato mo ba ang asawa mo na parang hayop? Madalas mo pang bastusin ang tatay at nanay mo. Sinasabi ng Biblia na dapat nating igalang ang ating mga magulang. At ang paggalang, mga kapatid, ay hindi lang basta pagsunod, kundi pagpapakita ng respeto at pasasalamat. Ito ay ang pagtingin at paggalang sa buhay ng tatay at nanay mo, mga kapatid. Ilan sa atin ang nagsimulang magsimba, magbasa ng Biblia at mag-aral ng salita ng Diyos? At dahil lang iba ang paniniwala ng tatay at nanay nila, tinatrato na lang nila ng basta-basta, hindi na iginagalang. Mga kapatid, dapat muna nating mahalin ang tao kung nais natin silang madala kay Jesus. Amen. Kailangan mong magpakita ng magandang halimbawa at patotoo dahil kung hindi magbabago ang mga tao. Baka si Diyos ang gumawa ng paraan, pero sasabihin nila, ayokong maging katulad ng taong iyon. Kung ang pagiging Kristiyano ay kagaya ng taong iyon, ayoko maging ganoon. Mga kapatid, kailangan nating bumalik sa pagmamahal sa kapwa dahil wala ring saysay kung mahal lang natin ang Diyos. Hindi natin nakikita ang Diyos, pero minamaliit natin ang mga taong nakikita natin. Inaasahan ng Diyos na mahalin natin ang lahat ng tao. Tama ba? At gusto kong basahin sa iyo ang isang talata na tumutukoy mismo tungkol dito. Isang tao na lubos na minamaliit ng iba, pero si Jesus ay lumapit mismo sa taong iyon. Oh, mga kapatid, isang bagay ang napapansin ko sa Biblia, sa buhay ko at sa buhay ng maraming tao na nakakausap ko, na nakakasalubong ko sa kalsada. Napapansin ko na habang lalo pang dinidiscriminate, kinukutya at iniiwan ang isang tao, may espesyal na malasakit si Jesus. Sadyang pinupuntahan niya ang puso ng mga taong ito para iligtas sila sa kadiliman. Bakit? Dahil dito, hinahamak sila ng mundo, pero si Jesus, kinukuha niya silang lahat sabay-sabay. Nakikita ko rin na maraming tao ang pakiramdam ay di na nila kailangan ng doktor at iniisip na kumpleto na sila. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito ay hindi makakamtan ang biyaya, pabor ng Diyos o kaligtasan. Kaya nga sabi ni Jesus, gaano kahirap para sa mayaman makapasok sa kaharian. Mga kapatid, hindi kasalanan ang kayamanan, kundi ang pagmamahal sa pera. Habang yumayaman ang tao, pakiramdam niya hindi na niya kailangan ang Diyos at sapat na siya sa sarili. Kaya, mga kapatid, kailangan nating magkaroon ng malasakit sa lahat ng uri ng tao. Dahil, katulad ng dati na tayo ay bulag sa espiritual, ganoon din ang mga tao ngayon na bulag pa rin. At tanging ang pag-ibig ng Diyos lang ang makakatama sa kanila. Tanging ang ating patotoo lang ang makakaapekto sa kanila. At higit sa lahat, ang pangangaral ng Ebanghelyo. Amen? Basahin ko para sa iyo, Lucas 18:35 hanggang 43, tingnan mo kung ano ang sinasabi. Nang si Jesus ay papalapit na sa Jericho, may isang bulag na pulubi na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig niya ang ingay ng maraming tao, nagtanong siya kung ano ang nangyayari at sinabing si Jesus ng Nazaret ay dumaraan. Sumigaw siya, Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin. At ang mga nasa unahan ay pinagsabihan siya at inutusan siyang manahimik, ngunit lalo pa siyang sumigaw, anak ni David, maawa ka sa akin. Huminto si Jesus at ipinatawag ang lalaki. Nang lumapit siya, tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Sumagot ang lalaki, Panginoon, gusto kong makakita. At sinabi ni Jesus, tanggapin mo ang iyong paningin, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon, nakakita ang lalaki at sumunod kay Jesus. Nagpupuri sa Diyos. At lahat ng nakasaksi nito ay nagpuri rin sa Diyos. Amen? Mga kapatid, tingnan nyo kung gaano kaganda ang himalang ito, di ba? Pero sa parehong panahon, nakakalungkot din, di ba?
Sumisigaw ang lalaking iyon, "Anak ni David, maawa ka sa akin." Sabi ng iba, "Tumahimik ka na, itigil mo ang sigaw mo, akala mo ba gusto ka ni Jesus?" Pero mga kapatid, nakita ni Jesus ang puso, nakita niya ang puso mo. Ngayon, kapatid kong lalaki, kapatid kong babae, alam ko na may mga tao dito na hindi pinapansin ng ibang tao. Pero si Jesus, gusto kanya ng buo, ibigay mo ang sarili mo ng lubusan sa kanya. Amen? Mga kapatid, kapag binabasa ko ang ebanghelyo, nakikita ko si Jesus na tunay na nagmamahal sa tao, na iba sa maraming Kristiyano ngayon na lumalampas lang sa iba sa kalsada. Siguro isang pulubi o kahit isang babae nakakahiwalay lang sa asawa o kaya isang binatang nalulong sa droga. At yung tao, tatawid pa ng kalsada para lang hindi bumati. Kapatid, si Jesus ay ibang-iba. Si Jesus. Nangyari ang pagkikita nila ng babaeng Samaritana, 5 beses na siyang nakipaghiwalay at ngayon ay nakatira sa isang lalaking hindi pa niya asawa. Mga kapatid, naawa si Jesus sa kanya. Kahit di magkasundo noon ang mga Hudyo at Samaritano, ngunit si Jesus pa rin ang lumapit sa babae. Nakikita ko rin si Jesus na noong aarestuhin na siya ng mga sundalo, si Pedro na alagad niya ay pinutol ang tainga ng isa sa mga sundalo. Lumapit si Jesus at ibinalik ang tainga sa dati. Pinagaling ni Jesus ang taong iyon, kahit alam niyang dadalhin siya nito upang ipagkanulo sa mga relihiyoso. Mga kapatid, nakikita ko rin si Jesus na kahit nakapako na sa krus, kinausap pa niya ang kriminal sa kanyang tabi. Ngayong araw ay makakasama kita sa paraiso dahil kinilala mo akong Panginoon at tagapagligtas, ang Mesiyas na ipinadala ng Diyos. Mga kapatid, kailangan nating maging katulad ni Jesus. Ito ang mensaheng inilagay ng Diyos sa aking puso. Walang saysay na sabihin nating mahal natin ang Diyos kung hindi naman natin mahal ang ating kapwa, na sila ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Kaya mga kapatid, ito ang mensahe ng Diyos. Isabuhay ang pagmamahal, maging mapagpasensya at mahabagin sa iba. Madalas, imbes na tingnan natin ang mga tao ng may pagmamahal, tinitingnan natin sila na parang nandidiri o may paglayo. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Jesus na makisama sa mga taong may pagkukulang. Dahil ganoon din tayo. Hindi natin kailangang sang-ayunan ang kasalanan nila, pero hindi rin dapat silang baliwalain o iwan. Sa halip, sa kanila natin dapat ipakita ang pagmamahal, kapatawaran at biyaya ng Diyos. Amen. Kaya gusto kitang ipagdasal ngayong nahipo ka ng salita. Isulat mo dito sa mga komento, "Jesus, tulungan mo akong mahalin ang aking kapwa." Naniniwala ako mga kapatid na maraming sugat ang pagagalingin ng Diyos ngayon. Alam mo kung bakit. May mga taong di kayang magmahal ng iba dahil di nila mahal ang sarili nila. May mga taong sugatan ang damdamin at naniniwala ako na ang mga sugatang tao ay nakakasakit din ng iba. Kahit hindi nila namamalayan, kahit hindi nila alam. Ngayon, nais kang pagalingin ng Diyos sa iyong mga sugat. Kung nasaktan ka ng pastor, leader o miyembro ng simbahan, nais ka ring pagalingin ni Jesus. Mahabagan mo sila at patawarin, gaya ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos araw-araw. Kung magsisisi ka, patatawarin ka niya, ngunit nais niya ring magkasundo kayo ng iyong kapatid. Amen. Papuri sa Diyos mga kapatid, kukuhanin ko na ang langis ng pagpapahid. At tayo ay magpapahid kahit malayo, kahit sa pamamagitan ng internet. Naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos at na ngayon ay araw ng kagalingan, gaya ng paggaling ni Bartimeo na bulag kay Jesus. Sinabi niya, "Panginoon, gusto kong makakita." Tinanong din ni Jesus, "Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo?" Oh, kapatid, kailangan mong buksan ang iyong puso. Hindi sapat na tumanggap lang ng panalangin. Kailangan mong buksan ang iyong bibig, ang iyong puso at magsalita. "Jesus, gusto at kailangan kita. Wala akong halaga, pero nais ko ang iyong kapatawaran at biyaya." Mga kapatid, si Jesus ay tumitingin sa ating puso ngayon. Luwalhati sa Diyos. Nais kong manalangin ngayon sa pangalan ni Jesus. Pumikit at tanggapin ang panalangin na ito sa pangalan ng Panginoon. Luwalhati sa Diyos. Panginoon Diyos at Ama, lumalapit ako at nagpapasalamat sa iyo para sa bagong araw ng buhay. Salamat po sa lahat ng nagawa ninyo sa aming buhay. Salamat po aking Diyos, dahil hindi kami karapat-dapat sa kahit ano. Kami ay nagkakamali, kami ay makasalanan. Kailangan namin, aking Ama, ang iyong pagmamahal, ang iyong walang kondisyong pagmamahal, dahil kami ay nagkakamali, kami ay nagkakasala araw-araw. O Diyos, kailangan po namin kayo, aking Ama, at inihaharap ko po ngayon ang mga pangangailangan sa kalusugan ng iyong bayan.
Nananalangin ako para sa mga taong may sakit sa likod at nahihirapan kahit sa simpleng gawain araw-araw. Aking Ama, naway ang iyong mapagpagaling na kamay ay mapasa kanila, magdala ng ginhawa at lakas. O aking Ama, inilalagay ko po sila sa iyong mga kamay. Yaong mga tao na nakakaranas ng stress, pagkabalisa, madalas ay nakakaramdam ng sobrang bigat dahil sa mga hamon ng buhay at hindi nila matagpuan ang kapayapaan. Parang bawat araw ay puro pahirap. Aking Diyos, maawa ka Panginoon. Hinihiling ko na ang iyong katahimikan, ang iyong kapayapaan ay mapuno ang mga pusong ito, magdala ng balanse at kapanatagan. O Diyos, kailangan ka namin Ama. Ama, ipinapanalangin ko rin ang mga taong ito na dumaranas ng sakit sa puso na bawat tibok ng kanilang puso, aking Ama, ay maging patotoo ng iyong kagalingan, ng iyong kapangyarihan. Naway maranasan ng mga taong ito ang ganap at lubos na paggaling, na magkaroon sila ng malusog na buhay. Aking Ama, napakaraming tao ngayon, aking Diyos, ang naghihirap sa kanilang katawan dahil sa mga sakit, aking Ama, mga taong nagdurusa, nakikipaglaban sa diabetes, at araw-araw ay humaharap sa panibagong hamon. Ama, bigyan mo ng lakas at karunungan ang taong ito, aking Diyos, upang mapagtagumpayan niya ang kanyang kalagayan, para makagawa ng tamang desisyon ang mga tao, para sa kanilang kalusugan at kapakanan, o aking Diyos. Ako'y nananawagan sa lahat ng may problema sa kalusugan ng pag-iisip, gaya ng depression at mood disorder. Kadalasan, nakakaramdam ng pag-iisa ang mga taong ito sa kanilang sakit. Madalas, walang mapagsabihan ang mga taong ito, ngunit naway matagpuan nila sa iyo Diyos ang tunay na kapayapaan at kagalakan. Nawa sa pagtatapos ng panalangin na ito, aking Ama, ikaw ay magbigay ng iyong kapayapaan at presensya. O Diyos, nananalangin ako para sa lahat ng babae at lalaki na may sakit sa kasukasuan at kalamnan. O aking Ama, naway ang bawat galaw ngayon ay maibalik sa dati sa iyong pangalan. Naway maging ganap ang paggaling. Aking Ama, ako rin ay nananalangin at humihiling sa iyo, O Diyos. Maawa ka sa lahat ng dumaranas ng mga sakit sa paghinga. Naway makahinga sila ng malalim. Naway maranasan nila ang hininga ng buhay, ang hangin na iyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. O Ama, napakaraming panalangin at taong may problema, ngunit nananalangin din ako ngayon, Diyos, para sa mga sugat ng kaluluwa. O Jesus, maawa ka Ama. Ilang tao ngayon ang nasasaktan, puno ng sama ng loob, puno ng hinanakit, hindi na nila kayang magpatawad. Diyos, maawa ka aking Ama. Tulungan mo kami, O Diyos, na mahalin ang aming kapwa gaya ng aming sarili. Tulungan mo kaming magpatawad at magtiwala sa mga tao, kahit na hindi nila ito karapat-dapat. Ama, naway bigyan mo kami ng pasensya, tulad ng ipinakita at patuloy mong ipinapakita sa amin. Kailangan namin, aking Diyos, ang iyong pag-ibig, dahil tanging ang iyong pag-ibig lamang ang makakatulong sa amin na magpatawad sa aming mga kaaway at ipanalangin ang mga kumakalaban sa amin. Naway makapagbigay kami ng mabuting patotoo, Ama, sa harap ng lahat ng tao at makita nila ang liwanag na sumisinag sa pamamagitan namin. Iligtas kami, O Diyos, sa iskandalo. Naway hindi kami maging sanhi ng pagkatisod ng sinuman, kundi makapagbigay kami ng mabuting patotoo bilang tunay na Kristiyano. Sa ngalan ni Jesus, Ama ko, hinihiling ko na tatakan mo ang panalangin na ito ng iyong presensya at ng katuparan ng iyong salita. Sapagkat sinabi mo mismo na ang lahat ng aming hilingin sa iyong pangalan ay ipagkakaloob mo sa amin upang ang pangalan ng Diyos ay maparangalan. At sa iyong pangalan, Jesus, ako'y nananalangin para sa bawat isa sa kanila at hinihiling ko sa iyo ibuhos mo ang langis ng pagpapahid sa bawat isa sa kanila, sa bawat sugat na emosyonal, bawat sugat na pisikal at mental. Maging magaling kayo sa pangalan ni Jesus. Ako'y nananalangin at nagpapasalamat na sa iyo, aking Ama, magpakailanman. Amen. Papuri sa Diyos.